Garmin Street Cruise application. Kailangan hindi pinapatay yung Garmin app sa phone. China phone. Keep the screen unlocked with this app open to stay connected. Napakahirap mag-search dito. Ito ang pinaka-best way para makapag-search tayo. Location received, Marquez Bululuan, short from Google Maps. Accept. Yo, what's up mga pengo? And welcome to another episode. For today's episode ay gagamit tayo ng Garmin Street Cruise application. Saka yung request ng ating subscriber. Pero sa Facebook siya nag-comment. So shout out kay Orlando Elpa. Comment niya ay, bossing, may tanong lang ako. Nag-Garmin app sa panel, kailangan di pinapatay yung Garmin app sa phone or di i-close yung screen. So yun ang magiging topic natin ngayon for today's video. Gagamit tayong Garmin, then ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung Garmin Street Cruise applications with my China phone. Xiaomi Redmi Note 10 yung ating phone. Naglagay ako ng zip folder para makita nyo kung anong ginagawa ko, no? Hindi ito stable, medyo hawakan ko mamaya. Ko-connect dito sa cellphone. Meron akong isang vlog paano mag-connect ng Garmin Street Cruise application sa Android phones. Unang-una, open nyo muna yung Bluetooth connection. Bluetooth, check nyo lang yung Bluetooth, then back. I-reset ko na rin yung trip mileage natin, trip time. Yan, para makita natin yung oras. Kung gusto nyo buksan ang Yamaha Motorcycle Connect or Y Connect, so open nyo lang. Ito naka-pair na ito, kaya automatic siyang magko-connect. Minsan hindi ko ginagamit to, dahil nandito rin tayo, gamitin natin. Nag-update yan kung ilang mileage na kapag in-open natin, pag na-connect sa cellphone, sa motor pala, sa NMAX. Then in-open ko yung Street Cruise. Yan. Keep the screen unlocked with this app open to stay connected. Note that this will cause the battery to drain more quickly. Di mo siya ilalock yung screen, yung pipindutin dito. Pero depende sa cellphone. Sa akin gumagana pag nailalock ko. Depende sa cellphone na lang yan. Hindi mo siya i-close kasi madi-disconnect. Once na naka-connect yan, i-agree mo lang yan, yung warning yan. Once na naka-connect yan, makita mo niya dito, yan, connected na siya, wala siyang slash. Pag may slash yan, hindi siya connected. Tapos makita niyo sa motor yung mapa, palapit ng clock. Yan. Di ba dito, punta tayong Marquez Bululuan. Napakahirap mag-search dito. Ang nasa search dito ay yung Marquez Padre Burgos sa Quezon. Tapos Marquez Bake Shop and Follow, Marquez Bakery. So meron isa pang palatandaan, i-minimize natin. Minimize. Then open nyo yung Google Map. Ito ang pinaka-best way para makapag-search tayo. Kumbaga isa-share niya yung location na pupunta natin. In case na hindi ba search sa Garmin Street Cruise application yung location, isa-share natin yung location ng Google Map to Garmin. Yan, search nyo yung Marquez. Yan, Marquez Bululuan, Marquez Highway, Real Quezon. Yun ang yung location. Tapos hanapin nyo yung share. Yun ang share ito. Share. Hanapin nyo lang kung nasan yung Garmin Street Cruise application. Click nyo, masishare yan. Yan, location received, Marquez Bululuan, shared from Google Maps. Accept. Alright, yun na yung location. Napakadali, di ba, mag-search. Tapos ito yung ginagamit ko, yan, para makakalculate kung may alternate route siya, isa or dalawa. Pero dito, isa lang kalsada, isa lang daan. Then go. Alright.
Yan na, connected na siya. Meron na tayong navigation. Gagawin nyo, itong back button, i-click nyo. One press lang, quick. Yan. Yan na yung ating pupuntahan. Then, start natin. Start. Naka-set stand. Yan, alright mga peyo. Yan na. Yun ang request ni sir. Pwede namang hindi siya i-close. Yun ang warning ni Garmin na wag muna siyang i-close para activated pa rin yung Garmin natin. Hindi siya madi-disconnect. Yung nag-comment pala, di ko alam kung anong phones niya. Android phones ba or yung iPhone. Nai-lock niya yung screen natin. Nade-deactivate siya ng ilang minutes. Nga 10 minutes yata. O, ganyan. Pero ito, ginagawa ko, subok ko na sa biyahe sa Batangas. Nailalak ko siya. Yan, ganyan lang. Kumaga, hindi natin kino-close or minimize yung ating application. Para nailock ko lang siya. So, open ko lang. So, activated pa rin. Naka-open siya, pero nilalak ko yung screen. Yan. Tingnan natin. Kasi kung mati-disconnect yan, makita natin sa mapa kung nawala. Saka dito, sa icon. Alright, tara. Punta tayong Marquez Bulacan. Hindi ito fix ha. Meron na itong mapa, meron pang cellphone. Pero mapakita ko lang sa ating subscriber. Ganito yung gamit ko. Ano bang mangyayari kung ma-disconnect or hindi na-disconnect. Pero aware naman kayo na nailak ko lang siya. Alright, time check is 8:27 ng umaga. At may nagka-counterflow. Sa pagsasearch naman mga penga dito, or para madali yung pag-search, kahit sa motor nyo lang ilagay yung inyong pupuntaan, pwede kayo mag-save ng location. Baga ilalagay nyo sa favorites, tapos ipipin nyo, makikita nyo na sa motor sa menu ng navigation, tapos favorites. Yan, kapitan ko lang. Baka mahulog eh. Sa ganda yung volts ka eh. Dapat mayroon pang palaman para mas maigpit siya. Or yung side mirror type ang gamitin nyo na yung mga naka B3 standard and max B3 standard. Gawin yung TP holder, yung motovolve. Tapos mirror type lalagyan nyo dito. Tapos yung ating maps, pwede natin i-zoom. Halimbawa, nalalayuan kayo, pwede mo siyang i-zoom. Itong button na ito, malapit sa check button, up button, saka down button. Up button yata, anong nangyayari? Magsusum siya. Up button, magsusum. Tapos down button, mag-unsum siya. Wait lang. Maalog kasi. Okay na yun. Di-sip ating si folder. Di natin na screw ng mabuti. Temporary lang naman to. Kinabit ko to para sa ating subscriber. 5 minutes na mula ng ating pag-take off. Yung ating target ay mga 40 minutes to 1 hour pag pag travel using the Garmin Street Cross application. And pinapakita ko sa inyo na nakalaking screen natin. Nagbiblink yung 40. Overspeeding.
Kapag may signal dito, mapping oh. Pakita niya yung weather, tapos yung speed limit ng lugar. Pag ganitong kalsada, mapping oh, kailangan natin naka S-mode tayo. Yan, S-mode. Talagang pag malawag, kailangan ng power. Okay lang na mas malakas sa gas. Basta masaya ka sa buhay, masaya ka sa ride. Huwag niyong intindihin yan. Kaysa naman yung big bike ko, magkano gasolin ako doon? Pag nag-ride ako, 300 pesos balikan. Ito 100 pesos lang balikan sa 100 kilometer. O diba, mas matipid pa kahit na naka S-mode. Ang advantage ng may Google Map, makita mo yung likuan, malalaman mo kung nasa cornering ka na. So makapag-prepare ka ng brakes, saka pwede ka mag-minor. So mga pengo, so 12 minutes na mula nung nailak natin yung screen ng ating cellphone. So time check is 8:38. 12 minutes. After 12 minutes na, yan, naka ano pa rin, connected pa rin tayo sa Garmin, sa cellphone natin. Oh, yun nga pala mga pengen, no? Habang nag-ride tayo, kapasalamat ako sa last vlog ko na hindi masyadong mahalaga, walang natutunan. Yung nakikita ko kasi yung kung sino nag-watch sa subscriber or not subscriber. Kasi makita ko yung porsyento doon sa audience using YouTube Studio. Makita ko doon na 75% unsubscribe, saka 25% yan nakasubscribe na viewers sa last vlog ko. Naka 400 views na yun. Maka 100 200 views, masaya na ako, no? Naku po, buko sobrang saya ko na. 100 or 200 views, masayang masaya na ako. Ito yung vlog natin is pang video memories and pang share ko lang sa mga ating subscriber. Pero inaasahan ko naman na mayroong mag-hate, maraming yung comments na not good. Hindi ayon sa vlog mo, merong tumututol pa rin, pero may naka-appreciate naman, mga pingo. Kasi may nagla-likes eh, kahit na konti lang, 9, 10. Kapag 500 views, yan, yun ang likes ko. At least mas marami nagla-likes kaysa dislikes. Alright, connected pa rin. I-share ko na rin kung ano yung resolution ko dito sa video ko. Naka 2K resolution tayo and 60 fps para smooth yung galaw. Kasi pag 30 fps sa pagliko natin, pagbanking, paglingon ng aking ulo, meron siyang lag. Baga nagchachap-chap yung bombin, nagiging slow motion.
Then share natin sa unang gamit ko ng application ng Garmin Street Cross. Hirap na hirap ako. Di ko alam kung paano mag-search dito ng mabilis. Halimbawa, di ko na save, di ko na pagplano, biglaang ride lang. Tapos nawawala ako, biglaan lang. Di mapag-search. Talagang hanapin mo sa Google Map. Ginagawa kasi dati nung di ko pa alam itong share ng Google Map to Garmin Street Cross. Talagang mano-mano. Tinitignan ko yung itsura ng mapa sa Google Map, then i-apply ko doon sa Garmin. So hirap na hirap ako, pabalik-balik ako. Eh ngayon, may nakita akong comment na salamat at nalaman ko na pwede pala mag-share ng location ng Google Map to Garmin. Kaya makikita rito yung mga caution ni Garmin pag na-connect kayo sa internet na merong school zone 400 meters. Yan, makikita. Tapos yung speed limit depende sa lugar, depende sa location. Pag hindi siya mataw, wala sa city, 80 kph. Pag nasa city, 40 kph. Nga lang ka sa school zone, 30 kph. Kababaan natin yung ating speed. Dapat dito 30. Tapos yung weather natin nasa 27 degrees Celsius. Medyo malamig na, no? Kasi malapit na rin pataas. Tapos makulimlim. Ngayon na itagulan na. So sa mga mayroong CP holder sa using Google Map, ingat na lang kayo, dapat aware kayo. Silip-silip na lang sa Google Map kapag kayo nagmamanayo. Kasi delikado no? Kapag nakatingin kayo sa cellphone, tapos biglang may nagpreno, yun, lagot. Alright, ulan na. Wala bang, abutan tayo ng ulan. Parang si Boss Rene no? Yun ang maganda dito kay Garmin. Kita-kita mo, malaki. Pag sa cellphone, tagon-tago. Uy. Ano nang pindot natin? Napindot natin yung menu button. Nag-music. Pag ganyan, gawin nyo back. Yan. Back button lang. Off, yeah. Shift tayo, shift. Yeah, 24 minutes na tayo. So magkakalating oras na. Wala nang nag-take off tayo. Tapos connected yung Garmin application natin dito sa phone natin. Still connected. So 40 kph pala dito, no? Ang galing naman ito. So ito pala yung sinasabi niya, 100 kilometer. Pag pinapaliko ako doon, ano kaya nandun? Hit lang baka may shortcut doon. Yan. Pinapupunta tayo dito, no? Check natin kung anong mayroon dito. Di tayo pinaliko sa lihim na daanan to, parang may lumot to. So dito tayo pinadaan. Sundin natin. Kaliwa. Dun sa kabila yun. May bahay pala dito, no? Yun, napapasok sa school sila, no? Mag-alas 9 na. Parang alam ko to. Wait lang.
Oh, dito na nga tayo. Kakaano na tayo. Ito saan tayo pinapadaan ni Garmin. Ganun talaga mga pengo. Kung saan tayo pinapadaan. Imbes na padiretso kasi, pinapaliko tayo ng kanto. Di ko lang alam kung bakit. Siguro dati, walang kalsada dito, kaya doon tayo pinapaliko. Loko-loko itong Garmin na to ah. Kayo mga pengo, naranasan nyo na ba yung ganito? Kung saan tayo dinadaan ni Garmin? Kung saan tayo nililigaw? Ang ginagamit ni Garmin na mapa ay old maps pa. Hindi siya updated na gaya ng Google Map. Kaya don't rely too much sa Garmin. May mapa ka na, may SIM holder ka pa. Hindi, ano lang yan, temporary lang yan. Nag-vlog lang tayo, kaya tayo meron ganito. Still connected pa rin. Time check is 9 o'clock and 1 minutes in the morning, and still connected. Ano pa ba yung mga dapat nyo malaman dito sa Garmin? Madami pa eh. Yung trips, pwede kayong gumawa ng trips. Magplano kayong mag-ride, o saan ang stopover nyo, maganda may plano sa ride kaysa sa bahala na. Kasi kung may plano kayo sa ride, ito yung Garmin, meron ito na dun sa apps, pwede nyo gamitin para di na kayo magse-search, kasi abala din na yung paghinto eh, no? Kumbaga, meron na kayong itinerary. Yan, 40 minutes yata. Tignan natin, back ko lang. Yan, 48 minutes na mga pengo yung ating trip time. So connected pa rin. So reminder dito sa paggamit ng ating Garmin, yung pagtitiwala ba nasa 80%. Kadalasan naman tama, pero konti yung mali. Yung tipong diretso yung daan, papalikuin ka sa kanto. Tapos ganun din ang lusot. Pero may nalaman tayong kanginang daan kalsada kangina. Yung lusot. Ang galing mukhang pinapaliko na naman tayo. Number 1 na makulit na application, nakakairita. Pero malaking tulong. Ganun talaga, hindi lahat ay nanggawa ng application ay 100% na akma sa inyong expectation natin. So mula dito, yung Marquez Bululuan na ating naipin, nasa 12 kilometer. Pero dito tayo mag-aatro sa overlooking dito sa Santa Maria. Yung pala yung lihim na batis niligaw natin, pero ngayon hindi na siya lihim kasi alam nyo na. Alright, connected pa rin mga pengo. Kahit 1 oras, 2 oras, connect pa rin ako no. Dalawa na yung kainan dito. So kung gusto nyo magsilog, so meet up siyan dito. Ang ganda ng lugar pwede kayo mag-picture. Kitang kita yung mga bundok. Ala ito Lugaw. Basta madami na nagtayo dito kasi madami nang pupunta dito. Ito dati natin kasi ngayon mayroong cafe dito sa Santa Maria, yung Cafe Aliyah yata yan. Pinupuntahan ng mga grupo ng gabi kasi kadalasan gabi yung pagpunta dito para maganda, may ilaw. Kaya lang yung mga bundok hindi nyo makikita.
malapit na tayo. Hindi ako makapag-ship kasi gumagalaw yung cellphone ko. Ito yung Cafe Alia. Cafe Alia lang pala na may burats. Alright, dito na tayo sa may maganda view dito no? Dito. Open natin to. Pag open ko, keep screen unlock with this app open to stay connected. Tapos nakalagay dito nung pinatay ko, last connection to your motorcycle to continue navigating this route. Ganyan mangyayari pag na-open nyo, nakapatay yung ating motor. Tapos pag open natin, check natin kung magkoconnect siya, magre-reconnect. Minsan hindi magkoconnect. Palagi yun, hindi siya magkoconnect. Yan, waiting siya. Yan ang nangyayari kapag hindi siya connected. Connection error, please check. Then okay, tapos connect natin. Yan, ito nakalagay not connected. Click natin dito. Yan, connected na. Yan, makita niyo siya. Napakadali lang naman. Basta 12 km pa tayo mula sa Marquez Bulacan. Pero i-stop ko na. Yung mga pusong yan, yung mga naisip ko yan na lugar. Yan, diba? Yun ang palatandaan natin. So, stop navigation. Pwedeng stop dito. Balak natin i-stop dito sa ating NMAX TechMax. Check button, press once, then navigation, then stop navigation. Yan, nakaganyan, di ba? I-stop navigation ko para makita. Yan, mawawala na siya. Sabay. Mabilis ang connection, ganyan. Alright. So, yun lang mga ping, yan ang ating na-vlog. Nailalak ko yung screen, hindi siya na-disconnect. Sa akin nagwa-work sa cellphone ko yan. Ang cellphone ko ay China phones lang, pinakita ko lang, kaya naglagay tayo ng CP holder. Ilang pinakita ko, tapos pinakita ko rin na mas madali pa lang mag-search ng location. Kung i-share mo yung location ng Google Map na na-search mo, pwede mo siyang i-share sa Garmin Street Cross application. So, napakabilis lang mag-share, mag-search kapag ganun ang diskarte. So, shout out. Dito tayo kumuha ng isa shout out. Paano magkabit ng front fender extension sa NMAX TechMax episode. Doon, shout out kay Romeo Young Jr. 6889. 3 days ago na. So, shoutout kay Corolla 9545. Boss, na-try mo na linisan yung CVT niyan? Hindi pa. Mga 6,000 kilometer. Mga pingos. Shoutout kay RK Domingo. Hello sir, ilang PSA yung front and back tires nyo? TYSM po. Ano kayong TYSM? Ang hangin ko sa gulong, front tire 22, rear tire 25 PSI. So, shoutout kay Mark Anthony Walang Kesa. Pwede pakita ng malinaw yung bracket na nagay mo po, idol, yung maliwanag po picture. So, ito yung picture. So, shoutout kay Capcano 0802. Pasend naman po link, idol. Yan, nasend ko na sa'yo ng link. Yan, alright, mapping Grabe. Sea of clouds.